able. He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. God is on our side. He will make a way far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Diyos. Glory to God. Amen. Mga announcement po, mamaya po ang pagkatapos ng ating worship service, meron pong meeting ang mga young people o ang ating mga CA or Christ Ambassadors ano po, or Alpha. Short meeting po after the service, and also ang mga men, meron pong meeting after the service.
I-announce lang po natin ang ating mga gawain kada week. Meron po tayong mabubuksan na gawain, Operation Home Base. At ito po ay gaganapin tuwing Miyerkules. Kina Brother Erwin. Mag-start po sa Wednesday po yan, 7:30. Lahat po ng malalapit at kahit na yung mga malalayo, kung gusto pong mag-attend doon, ay welcome na welcome po. Suportahan po natin ang Operation Home Base na ito. And at the same time, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong prayer meeting kapag Biyernes. At yung pong ating mga prayer request, kung gusto po ninyong sabihin ng inyong pong mga prayer request, ay ipapanalangin po natin sa mga panahon na tayo po ay mayroong prayer meeting. So, yun po yung ating mga announcement. Glory to God. Kung mayroon po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Matthew chapter 19, verse 29. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon. Matthew chapter 19, verse 29. Isang verse lamang po. Matthew 19, verse 29. Ito pong sinasabi, "And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life." Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na inyo pong ibinigay in order for us, Lord God, to worship and to give our lives, Lord God, to you. Nihiling po namin, O Diyos, ang inyo pong pangunguna sa amin. Lord, maging tama ang aming mga puso ngayong umaga sa pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin namin maging expectant po ang aming mga puso sa iyo. Kami ay aasa lamang sa iyo. Kami, Panginoon, ay titingin sa iyo. Ang iyong mga higit po sa mga pagpapala na aming tinatanggap, ang nasa namin, O Diyos, ay ikaw sa aming po mga buhay. Salamat po, O Diyos, dahil ikaw ang lahat sa amin. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ay naalala namin ang aming kapatid na nawalan po ng magulang na lalaki, si Brother Harsey. Hiling po namin, O Diyos, ang inyo pong pangunguna at pag-comfort sa kanila, Panginoon. Ito po ay kanyang prayer request that, Lord God, you be the center, Lord God, of their family, even in this trial in their life. Lord, we pray that you be with them, that the comfort of the Holy Spirit will be upon them, Lord God, in the name of Jesus Christ. Agpapasalamat din po kami, Panginoon, sa iyong mga ginawang mga pagpapagaling sa aming mga karamdaman. Nihiling namin, O Diyos, ang inyo pong patuloy na paghipo sa aming mga katawan. Panginoon, palakasin mo po, O Diyos. Bigyan, Panginoon, ng mabuting kalusugan ang iyong mga anak upang, Panginoon, ng mga katawang ito ay maggamit, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Salamat po. Papurihan ka at maparangalan ka, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tayo po makakaupo. Nung pong panahon ng mga US bases, mga ilang taon po ba sila dito? 50? During the time when the US bases were here in the Philippines, napaalis yata nung panahon ni ERAP, mga 1992 siguro, 1990. Panahon ba ni ERAP? Hindi ko na matandaan.
Ang ginagawa po ng mga US bases noon ay they are recruiting young men. Actually, nag-apply po ako doon. Nag-test ako sa US Navy. Hindi po ako pumasa. They were recruiting young men to serve in the US Navy. At marami po sa mga Pilipino, mga kamag-anak natin, yung iba, they were able to serve in one of the most, if not the most, powerful military in the world. Even, I think, even right now, hindi pa kasi natitest yung China. Hindi pa natitest yan. For them, it was a privilege. Bakit nga po? Kasi they were able to serve in the most powerful military in the world, and they had a chance not for themselves alone, but for their families to be or to migrate in America. At marami po tayong alam na ang kanilang mga istorya ay pinagpala ng Diyos dahil po dito sa kanilang pagpunta sa mga lugar na iyon ng Amerika in terms of their financial status. Gusto ko pong bigyan ng pansin yung recruitment of young men o yung kanilang pagsiservisyo po sa bansang ito. The Lord Jesus, during His ministry, He recruited men. And I believe not only men but women. Kasi makikita po natin doon sa, of course, meron pong 12 disciples. These are all men. At marami po dito, young men. Kasi po, I think, ang meron lamang asawa dito sa mga 12 disciples na ito ay si Peter lang. Parang siya lang yung kanong age, na merong asawa. I believe, pati po mga babae, kasi makikita natin doon sa libro po ni Luke, ay yung mga supporter ni Jesus Christ ay marami po ang mga kababaihan. The Lord, during His ministry, recruited people from all walks of life to be with Him and to serve Him. At nakita po nila ang kadakilaan ng Diyos, nakita nila ang mga dakilang ginagawa ng Diyos habang sila po ay sumusunod sa Kanya. Ang pagsiservisyo sa Panginoon, paglilingkod, service, is what we render to the Lord as gratitude. Pagpasalamat po natin for what He has done and for who He is. Ano ba ang dapat nating gawin doon po sa mga ginawang kabutihan ng Diyos sa atin? Doon sa pagbibigay niya ng buhay na walang hanggan sa atin. Kung doon sa pag-aayos po niya ng buhay sa atin. May isip natin, nasaan kaya tayo kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon? Hindi kaya magulo ang buhay natin? O kaya nasaan kaya ang kalagayan ng buhay natin kung wala tayo sa Panginoon? We should serve the Lord. We can, by the grace of the Lord, we can serve God in the capacity that God has given us. Hindi po tayo pare-parehas na kinreate ng Panginoon. Unique po tayo. But doon po sa capacity at doon po kung paano tayo kinreate ng Panginoon, we can serve God in that capacity that He has given us. And as we decide po to put ourselves in the service of God, tayo mismo ang maglalagay doon po, wala pong madi-disqualify. Sabi ko po sa inyo kanina, hindi po ako pumasa. Doon po sa, nung mag-exam ako doon,
But in the service of God, tayo pong lahat ay qualify ng Panginoon. Ano po? If we decide to put our lives in His service, God will be with us and He will empower us. Ang sabi po niya, I will be with you until the end of the age. Yun po ang ating magiging lakas, yun po ang ating magiging inspirasyon. Yun ang ating magiging truth. That the Lord will always be with us in our service for Him. Ang mensahe po ay pamagan service to God. Number 1, we are called for service. Tayo pong lahat, binigyan ng Diyos ng kakayahan at tayo pong lahat ay bahagi po ng iglesia, We are a church, a local church na kung saan ang bawat isa po sa atin ay mahalaga. Meron tayong role na ginagampanan sa church na ito ng Panginoon. Bilang isang local church and sa kabuuang iglesia ng Panginoon sa buong mundo. Yung mga nauna sa atin, yung mga darating pa, mga mananampalataya pa, the Lord is calling us to serve Him. Doon po sa paglilingkod na ito natin sa Diyos is, in this service, we can invest our lives. At ang paglilingkod na ito na kung saan i-invest po natin ang ating mga buhay, ito po ay hindi masasayang. Doon po sa maikling panahon na mayroon tayo, na binigay ng Diyos dito, yung sa maikling panahon na yon, na mayroon tayo sa mundong ito, that should be used for His glory. Kasi cycle, yung buhay parang ulit-ulit lang, hindi po ba? Mag-improve lang. Halimbawa, sana sa mga susunod na henerasyon, kung hindi pa darating ang Panginoon, ay tayo nag-i-expect. Halimbawa, kung magulang, mag-i-expect ako, and I'm hoping in the Lord, kung hindi pa siya darating, that my children will have a better life than mine. And yung kanilang yung magiging apo ko will have a better life than their parents. But it's just a cycle. It's a cycle. Ganon parati ang mangyayari. Magsisikap ang tao, magiging matagumpay, kung magiging loobin ng Diyos na magiging matagumpay siya, pagkatapos mamamatay, tapos maisip mo, what's the point of life? Pero sa ating paglilingkod, sa ating relasyon sa Panginoon, alam natin na there is a point in life. At ang buhay na ito ay nagiging mahalaga at nagkakaroon ng meaning is because of our relationship with God. Paglingkuran natin ang Panginoon. Ang Diyos, ay tumatawag sa bawat isa po sa atin just as He called His followers then. It is the same call, just like the disciples who were before us. Ang sabi po ng Panginoon, come follow me, and I will make you fishers of men. Bakit mahalaga na come follow me and I will make you fishers of men? Importante na sabihin ang pagliligtas ng Diyos. Importante na kahit po doon sa Great Commission, sinasabi ito, go and make disciples of all nations. Bakit mahalaga na sabihin natin sa mga tao ang kabutihan ng Diyos? Sapagkat ito po ang mahalaga sa buhay. Sapagkat ito ang magdadala sa kanila ng meaning sa buhay nila dito at magdadala doon po sa kanila sa buhay na walang hanggan. We must not cower o wag tayong matakot in this call for service to God. Ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Siya ang may hawak nito. Siya ang pwedeng magpala. Siya ang sino ba ang may hawak ng mga yung pong isang
binasa or meditation ko, ano po, I think within the week, ay yung si Jesus, he has control over nature. Yung kahit na bagyo, pwede niyang patigilin. Ano po? Parang naisip ko na even the storms of our lives, if the Lord wills it, pwede niyang patigilin. Or kung gusto naman ng Panginoon na lumakad tayo in the midst of this and give us strength, kaya din ng Panginoon. We must not cower in the call for service to God. Kung ano man po ang ma-render natin sa Panginoon, kung ano ang pwede nating magawa sa paglilingkod sa Diyos. Ano po? Let us do it with faith. Let us step in faith. Let us do it with action. Hindi lamang po yung paano ako maglilingkod sa Panginoon. Ganito ko paglingkuran ng Panginoon. Pagkatapos hindi tayo umakabang. Pagkatapos hindi natin ginagawa. Let us step in faith. Let us believe the Lord. Ano po? Na tayo ay bibigyan po ng lakas ng Diyos sa ating paglilingkod. The God who calls us will be with us and will be the one to empower us to face any challenge in our service to Him. Ano po? Marami po ang magiging challenge natin sa Christian life natin. Ano po? Mga kasama natin sa bahay, mga mahal natin sa buhay, ano po, mga hindi mananampalataya, marami po ang magiging challenges natin. But as I've said, the God who calls us will be with us. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Nang tawagin po ng Diyos si Jeremiah, sabi ng Diyos, noon pa man alam na kita, kakilala na kita, at tinawag kita upang maging propeta. Pero alam po ninyo, mabibigat po yung challenge po ni Jeremiah. Mabigat po ang kanyang magiging ministry. Mahihirapan po siya. Alam po ng Diyos yun. Kaya binigyan niya ng lakas at kakayahan. Ano po, si Jeremiah, sabi ng Panginoon sa verse 19, Jeremiah chapter 1, they will fight against you, but will not overcome you, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Sa ating pong pananampalataya, ano po, sa ating pagtatapat sa Diyos, sa mga hamon po natin sa buhay, tayo po ay tutulungan ng Diyos. Ano po, dahil kasama natin siya, siya po ang magliligtas sa atin. Ang mahalaga ay kasama natin ang Diyos sa ating paglilingkod. Saan po kayo tinatawag ng Diyos? Saan ako tinatawag ng Diyos? Anong klaseng paglilingkod ang pwede nating i-offer sa Panginoon? Si David po, out of gratitude, ganito ang nasabi niya, what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Psalm 116 verse 12. What shall I return to the Lord? What shall we return to the Lord for all His goodness to us? Sabi ko nga po kanina, napakaraming mga problema ang atin nang inilalayo na tayo ng Panginoon dahil tayo ay mga mananampalataya. Ano po? Kasi halimbawa, ano po, sa pamilya, Kristiyano tayo. And we know that sa ating paglilingkod sa Diyos, there should be love and humility within.
wala na yung mga pataasan ng pride, ganon. Ano po, let's say within the family context. Di marami ng problema ang naiiwasan doon. Hindi po ba? Wala na yung gaanong away. Hindi ko sinasabing wala. Pero ano po, when you follow the word of God, when you love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength, when you love your neighbor, when you love your family, and there's humility from among the family, ano po, ang dami nang naiiwasan na mga problema. Ang dami nang naiiwasan na mga away at mga issues. Ano po? Naisip ko, ang dami mo nang ano doon dami mo na, blessing na yon, hindi po ba? Blessing na yon. At marami pa, ano po, yung tayo po bilang mga mananampalataya, kasi sabi nila, kaya born again, dakal bawal. Pero halimbawa po, ano po, sa mga bisyo, nakakila ko ng bisyo. Sa mga bisyo, ano po, halimbawa yung, ano gusto yung bisyo? Halimbawa sa pag-inom po ng alak, lasing. Ano po, halimbawa parating lasing yung yung babae na lang. Halimbawa parating lasing, yung isa halimbawa sa magulang, ano ang pwedeng ibigay noon na, hindi po ba parating gulo yun? My point is, ang dami mo na, Kristiyano ka, no, na sumusunod ka sa Panginoon. Ibig sabihin, yung problema na pwedeng maranasan na mayroong mga gumagawa ng ganon, naiiwasan mo na, hindi po ba? What kind of service can we offer to the Lord? Yung pong sa mga buhay po na yon ay yung ating pagtatapat sa Diyos. Ano po? Ang pagbabalik natin ng pagpapasalamat sa Diyos for all His goodness to us. Ang pag-aayos niya sa ating mga buhay, ano po, nabanggit ko ito, kaya pala nabigay ko itong mga example ng mga bisyo, ano po. Ibalik natin sa Panginoon sa pamagitan po ng paglilingkod sa Kanya at willing tayo na ipaayos natin ang ating buhay sa Panginoon. We should be willing to follow where the Lord leads us in our service to Him. Saan tayo dinadala ng Panginoon? Sana maging willing po tayo na ipaayos natin ang ating buhay sa Panginoon. Sapagkat as we serve Him, ano po, inaayos po ng Diyos ang ating buhay at pinagpapala tayo. So service to God, we are called for service. Number 2, service requires sacrifice. Binasa po natin kanina yung text po natin. Sa verse 29, ang sabi ay, and everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields, for my sake will receive 100 times as much, and will inherit eternal life. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay mahalin natin ang Panginoon. Sa Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. At ang Diyos nire-require na Siya po ang lahat-lahat sa atin. Ang nire-require ng Panginoon sa atin ang devotion. Nire-require ng Panginoon sa atin yung supreme love para sa Kanya. Tapos, ang sabi po ng salita ng Diyos, in comparison, ano po, kung ikukumpara natin ang ating pag-ibig sa Diyos dun sa ating mga relasyon sa mundong ito, be it spouse or children,
or parents. Dapat yung pag-ibig natin sa Diyos ay supreme, siya lang, higit po sa lahat. Ano po? And sometimes, these have conflicts doon po sa ating devotion sa Panginoon. Ano po? Na nire-require ng Panginoon, ako ang mahalin mo supremely. Ano po? This will have conflicts on our affections in this world. Hindi po ba? Kung minsan nagkakaroon po ng conflict, yung ating, kasi kung minsan na-attract tayo sa mundong ito. Kasi kung minsan yung affection natin ay nandun sa pleasure ng mundong ito. Hindi po ba ganun? Naano tayo na, parang ma-attract tayo dito. Kaya dapat merong everyday na commitment sa Panginoon, everyday devotion sa Panginoon, na everyday ang ating buhay ay nilalagak natin doon po sa altar ng Panginoon. Ano po? Dahil kung hindi po natin babantayan ang ating mga sarili, ano po, tayo ay malalambungan ng mga cares ng mundong ito. Ano po? Because that's our natural inclination. But should not our heart's affection be towards God? Bigyan nawa tayo ng Diyos ng tagumpay that our hearts would always be towards Jesus. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12, fix our eyes upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan po na tayo po ay we go against the flow of this world. And this requires effort. This requires sacrifice sa ating pong part. This requires total commitment and devotion to Jesus Christ. This requires the help of the Holy Spirit para tayo po ay magtagumpay. Yun po yung ating sacrifice. Out of our love for God, let us be willing to sacrifice. And by the help of the Holy Spirit, ano po, tayo po ay managumpay. Ma-overcome natin ang mundong ito. Na tayo ay hindi parang isang patay na isda na kung saan ay pwedeng ilagay o dalhin ng agos kung saan-saan. Kundi tayo ay buhay na isda na pwedeng lumangoy kahit na pabaliktad po yung current. We need to go against the flow, not for the sake of just going against the flow, but because of our love for Jesus. Amen. Ang service natin po sa Panginoon will not always be easy. There will be opposition. There will be struggles. Tayo mismo, kung minsan nag-struggle tayo, di po ba? Kung ang sarili natin, ano po, mayroong parati pong temptation sa bawat araw na napipresent ang mundo. Tayo mismo, itong flesh, ano po, ay parang gustong pagbigyan. Ano po? Pero tayo po ay dapat mag-sacrifice. Mag-decide sa bawat araw na sumunod sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Ano po? It takes great faith and commitment to pursue our service to God. Kung minsan yung comfort natin sa buhay nagiging kalaban po natin. Praise God, you are here every Sunday. Pwede kayong matulog. Pwede kayong matulog.
Kasi yung iba, nagtrabaho hanggang Saturday, magpapahinga ako, Sunday. Pero pinili po ninyo na pumunta kayo dito. Pumupunta bawat Sunday to render your worship and service to God. Naniniwala po ako, nakikita po ng Diyos yon. At yung mga bagay po na hindi lamang yung nakikita ng tao, yung mga araw-araw na ginagawa po ninyo, that requires sacrifice. Ang pagtalikod po ninyo sa kasalanan, sa bawat pagkakataon na tumatalikod kayo sa kasalanan, mayroong offer ang pleasure of the flesh at ikaw ay tumatalikod. That is a sacrifice. Alam po ng Diyos yun. Patuloy po, i-practice natin ang faith natin sapagkat it takes great faith and great commitment to pursue our service to God. Nakikita ng Diyos yung ating mga bawat detalye, mga maliliit nating ginagawa upang tayo ay maging malapit sa Kanya. Nakikita ng Diyos sa ating pagtawag, Panginoon, tulungan mo po ako sa kahinaan kong ito, gusto kong tumalikod, gusto kong sumunod sa iyo. Nakikita po ng Diyos yun. Sacrifice. Ngayon para tayo po ay mapalakas, isipin natin ang ginawang sacrifice ni Jesus para sa atin. What He has done. Imagine po, ang sabi po ng Bible, siya po ay God, nagkatawan siya ng katawang tao, At pagkatapos, ang mga dinanas po niya ay hindi po madali. But He chose to sacrifice His life for us in order for us to have eternal life. Ang sabi po ng verse 6, Philippians 2, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing. Kuminsan baliktad tayo dito, no? We want to make ourselves somebody or someone na talagang titingalain ng mga tao. But Jesus, ang sabi po, rather He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Hindi po madali ang ginawa ng Panginoon. And po, it cost Him His life, and it's a painful death, painful and slow death. Jesus has sacrificed His life for us. What have we sacrificed for Him in His call for service? Meron na ba tayong maiisip natin na ibinigay natin sa Panginoon? Na, Lord, ito po ang aking sacrifice. Pag sacrifice kasi parang mabigat yun, di ba? Parang masasaktan ka. What have we sacrificed for Him? Alam po ninyo, alam ng Panginoon yung mga ginagawa po natin sa Kanya. Tama po ba? Hindi po yung nakikita ng tao that we are sacrificing, but what the Lord knows na sinasacrifice po natin para sa Kanya. Amen. Service, paglilingkod. Tinawag tayo sa paglilingkod, but that service requires sacrifice.
At base po dyan sa ating pong text ay service will be rewarded. Our service will be rewarded. Ano po? Ang sabi po doon sa binasa natin kanina, and anyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake. Ayan po, di ba? Yung nakikita natin na call for service. And makikita din natin doon yung sacrifice. Ano po? Dito naman makikita natin yung reward. Tuloy ko po. Or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Will receive 100 times as much. Ang Panginoon, alam po niya kung paano tayo i-reward. Amen. Glory to God. Ang sabi po dyan, we will inherit eternal life. Praise the Lord. Hindi po natin deserve yan, but the Lord gave this to us. It's a gift. Ano po, ang gagawin lang po natin ay manampalataya. Ayon po sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, tayo po ay mananampalataya, ipagkakalob natin ang ating buhay sa Panginoon. And the Lord will give us eternal life. Hallelujah. At binanggit din po dito, sabi niya, will inherit eternal life. They will receive eternal life. They will receive 100 times as much as they have sacrificed. 100 times as much as we have sacrificed. In our giving, ano po ang sabi ng Panginoon? Magbigay at babalik sa iyo, siksik, liglig at umaapaw. Ang Panginoon, alam po niyang ibalik yung pong ating mga ginagawa para sa Kanya. Alam niyang ibalik yung pong ating mga ibinibigay sa Kanya. God knows how to give rewards. And we will inherit eternal life. Ano po? Whatever we have done for Christ as an act of service will never go unrewarded. Do not do it for men. Do not do it for the sake of the denomination or for the church. Do it for Christ. Kung ano man po ang gusto ninyong gawing paglilingkod, kung ano man gusto po ninyong pagsasakripisyo, gawin po ninyo para kay Kristo. Our act of service to Him will never go unrewarded. Our act of service to Him will never go unnoticed by Christ. Receive 100 times as much. Imagine that, ano po? At ang Panginoon, ano po, alam niya kung paanong ibigay ito 100 times as much. Hindi ko po alam kung paano yan. Pero marahil tayo po, hindi marahil, sigurado, tayo po ay siguradong mamamangha kapag ang Diyos ang nagbalik ng ating pong mga sacrifices na ginawa po natin para sa Kanya. We will receive 100 times as much. Therefore, my brothers and sisters, ang sabi po ng 1 Corinthians 15:58, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. That is service. Give yourselves fully to the work of the Lord. Why? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sinulat po ni Apostle Paul, alam niya, siya rin, ano po, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, mayroon siyang reward, mayroon siyang inihintay sa Panginoon. Hindi po siya nagpapagod doon sa, na in return, walang kwenta ang kanyang ginagawa. No. His labor in the Lord is not in vain. Your labor in the Lord is not in vain. Kung minsan, Lord, ang tagal ko na pong naglilingkod. Lord, ang tagal ko na nagtatapat. Lord, ang tagal ko nang nagkukumit ng buhay ko sa iyo. Bakit parang walang nangyayari sa aking buhay? Kung minsan, in terms of
yung status natin sa buhay, financially, materially. Pero doon lamang po ba ang biyaya ng Diyos? Kasi kung nasanay tayo, kung blessing nga mo, pachis namin mo kung blessing ka pera. Pero doon lamang ba ang blessing ng Panginoon? Alam natin, hindi po ba? In Christ, rewards are worth more than the sacrifice. Worth more than the sacrifice. Ibig ko pong sabihin dito, yung sinacrifice natin, kung yan po ay babalik na 100 times, nag-sacrifice ka lang ng isa, ang balik sa inyo niyan 100-fold. Based on this, they will receive 100 times as much. Burin mo po yung 100 times as much. Ano po? Alam po ninyo, ito talaga ang blessing natin. The reward is Christ Himself. That is our greatest reward. Si Jesus. Ano po? Our greatest reward is God Himself. Si Abraham po ay pinangakuan ng Diyos sa Genesis chapter 12. Ang sabi niya, basahin ko po para sigurado. The Lord said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing." Sabi ng Panginoon, I will bless you. Pero He will be blessed not for Abraham na for the sake na mabless lang siya. Ang sabi po ng Panginoon, I will make your name great and you will be a blessing. He will be blessed in order for him to be a blessing to others. Ano po? Ano bang dapat gagawin nila? Ano po? Ang lahi po ni Abraham, dapat ibabahagi nila na ang Diyos na ito ang nagpapala, ang Diyos na ito ang nagliligtas. Sabi niya, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you. Bakit peoples po yun? Bakit hindi people? And all peoples. Meron bang word na ganon? Peoples? Pero meron, nandito sa Bible, peoples. Yun po ay iba't ibang klase ng mga tao. Pilipino, Amerikano, Italiano, all race, tribes, nations will be blessed. Ang sabi niya sa pamamagitan po ni Abraham. Ano po? At ano po, makikita natin na na-experience niya ang blessing ng Panginoon. Ano po? He died on old age. Ano po? At napakayaman po niya. Pero yun ba talaga ang blessing niya? Sa Genesis 15 verse 1, pagkatapos pong iniligtas ni Abraham si Lot, ano po, sa mga nagkidnap sa kanya. Sa Genesis 14 po yun. Ang sabi po ng Diyos kay Abram, Genesis 15, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Ang reward ba ni Abram ay yung mga pagpapala niya sa buhay?
Ang mismo ang nag-reveal sa kanya, ang Diyos, ang sabi niya, Abram, I am your great reward. God is our great reward. Hindi po yung mga blessings natin na material, financial. Praise God! Pagpapalain tayo ng ganun ng Panginoon. But our great reward is God Himself. I am your shield, your very great reward. Ako po'y naniniwala that God has prepared great things for us in this life and in the next. Naniniwala po kayo doon? God has prepared for us. Ang sabi po kasi ng John chapter 10 verse 10, I have come that they might have life and have it abundantly. At yun po ang inisip ko na context no, na hindi lamang po doon po sa susunod na buhay, kundi paging sa buhay na ito. God has prepared great things for us in this life and in the next. At ang sabi po ng salita ng Diyos, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Ay, kamangha-mangha, mga pinlano at iniisip ng Diyos para sa atin. Biruin mo po ito, naisulat ito, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no mind has conceived. The things God has prepared for those who love Him. Do you love God? And if you love God, what no eye has seen, what no ear has heard, what no mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Ang sabi po ng 1 Corinthians ay ito ay nireveal ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Amen. Ang pagsiservisyo po natin sa Panginoon will be counted. At yun po yung mahalaga, hindi po ba? That in this short time that we have here, ay counted pala yung mga gagawin nating paglilingkod para kay Kristo. Kahapon po, pumunta kami kay Brother Harsey. Tumawag po siya sa akin ng past 10 yata. Hindi po tatawag ng ganon kung hindi. Tumawag po siya, sabi niya, Pastor, umiyak po siya, sabi niya, may tiyan po itatang ko. May lagnat pa naman ako, masakit yung... At kung minsan, struggle din tayo kapag yung mga kapatid natin ay dumaranas po ng ganon. I mean, struggle, nalulungkot tayo, yung burden nila, parang nagkakaroon din tayo ng burden for them. At kapag tayo po ay pumupunta doon sa mga ganyan, nagpapaalala rin po sa atin na maikli rin ang buhay natin. Kahit gusto natin, napaabain pa yung buhay natin, wala tayong control po doon. Nung po nilalagnat ako, masakit po ang pakiramdam ko. Yung feeling na parang na-dengue. Na-dengue na po kasi ako eh. Tapos naramdaman ko, parang dengue naman ito. Masakit yung sikmura ko, masakit yung mga paa ko, masakit ang ulo ko, masakit ang likod ko. Walang hindi yata masakit. Hindi ako makatulog at saka parang yung isip ko parang ang daming iniisip. Hindi ko makontrol.
Ano po, nung gabing yan? At parang naisip ko, mamamatay na yata ako. Naisip ko lang yun. Ano po? Parang, kung halimbawa, dengue na naman ito, tapos, kumbaga naisip ko lang, ay maikli talaga ang buhay. Ano po? Maisip mo yung ginawa mo, counted kaya? Kapag haharap tayo sa Panginoon, nagiging nagiging blessing din kung minsan yung mga ganon na nagpapaalala sa atin. Ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Nagpapaalala na gawin natin yung the best natin para ipaglingkod natin sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, redeeming the time. Mag-double time tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ano po? Ipakita natin yung hindi ipakita, magsikap tayo. Na i-dedicate natin ang buhay natin sa bawat araw sa Diyos. Ano po? At yon ay sa pamagitan ng ating tapat na paglilingkod sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. I won't go back, Lord. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. I will not stop till every tribe and nation bows before you. I will not stop till they all see your glory, see your glory, your fire burns within me, burn within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire burns, your fire burns within me, burn within me with your fire, oh your fire burns within me, burn within me with your fire. Hallelujah. Oh, lift up your eyes, lift up your eyes to see the Hallelujah. glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Hallelujah. Lift up your eyes, lift up your Hallelujah. eyes to see the Lord. glory of the Lord is on the earth. Lord, hallelujah. Arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord Lord Jesus. is on the earth. Arise, Kalaguran naman kita. arise. We want to serve you with our Lift up lives. your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Your fire
Salamat po, Panginoon. Salamat po sa binibigay mo pong pribileyo sa amin, Panginoon, upang kami makapaglingkod. Salamat sa iyong tawag sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God. Gamitin mo nga po ang aming mga buhay, Panginoon. At kami, Panginoon, ay maging willing, Panginoon, and out of our love for you, O God, ang mga buhay namin ay aming ipapagamit sa iyo, Panginoon. Yes, there will be sacrifices along the way. There will be sacrifices na gagawin kami, Panginoon. But they are more than worth it. Salamat, Panginoon, that our greatest reward is you. Ikaw, Panginoon. Yung nasa ng aming puso, Panginoon, at sa bawat oras ng aming paglilingkod, sa bawat panahon na kami ay nandito, ang iyong presensya ay sumasa amin, Panginoon. You are our very great reward. Wala kaming nanasaing reward kundi ikaw. And you are more than enough. More than the wealth of this world. More than anything, more than anyone. Yun ang maging puso namin, Panginoon. Yun ang maging laman ng puso namin, Panginoon. Ikaw sa buhay namin, O Diyos. Salamat po. Salamat. Thank you for your presence today. Thank you for the touch of the Holy Spirit, Lord. Salamat po. Salamat. Panginoon, ang iyong mga anak na naririto, pagpalain mo sila, maranasan nila, Panginoon, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Amen.